Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Minsan meron po sa akin nagtanong, ang sabi nila, lingkod ng Diyos, parang hindi nagbabago yung nangyayari sa buong mundo. Awa naman ang ating mga kababayan. So, anong masasabi mo ron at saka ano yung pinakamagandang dapat gawin? Wala po tayong masasabi doon, isa lang eh. Lahat po'y pumunta kay Jesus. Kailangan tanggapin po ng buong mundo, ng bansang ito na mapapagod lang po siya. Walang ibang sagot, si Jesus lang. Kaya kayo po na milyong-milyong viewer at listener po ng gawaing ito sa YouTube at Facebook, sa television, radio, LSN, Spotify, podcast at worldwide satellite network around the world. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Si Jesus po hindi nawawala. Siya po'y nasa trono. Kontrolado niya po lahat ng bagay. At ngayon pong araw na ito, tatapusin po niya ang inyong problema, pati ang inyong takot, ang inyong sakit at karamdaman. At anuman po ang inyong pinangangambahan, ay kanya pong susolusyonan. Kaya wala po kayong gagawin kundi matamang makinig. Ngayon pa lang po magpasalamat na po kayo sa Kanya. Because God always honor faith. Faith pleases God. As the Lord said in Mark 9:23, all things are possible to you who believe God. Lahat po ng bagay posible sa inyo na sumasampalataya sa Diyos. Ngayon pong araw na ito ay gusto ko lang i-share sa inyo sa kanyang kasimplihan yung kahalagahan po ng revelation na ito. Ngayon po tatalakayin po natin ang the purposes of first fruit offering. Ano po ba yung kadahilanan kung bakit dapat ang church ay nagbe-first fruit offering? So, samahan po natin ang tatay in Proverbs 3:9 and 10. And I quote, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Romans 11:16. For if the first fruit is holy, the lamp is also holy. And if the root is holy, so are the branches. Deuteronomy 12:6. There you shall take your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the heave offerings of your hand, your vowed offerings, your freewill offerings, and the firstborn of your herds and flocks. Dito lahat po ng klaseng offering ay sinabi. Sama po ang first fruit. Exodus 23:19. The first of the first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord your God. The first of the first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord your God. And lastly, Nehemiah 12:44. Dito po pinakita po yung pagkakaiba ng tithes at ng first fruit at ng offerings. At kung bakit po siya napakahalagang basahin ng lingkod ng Diyos, sapagkat alam niyo po, marami po tayong mga kapatiran sa bansang ito at buong mundo I don't say to heart this, I don't say this to heart them. Ignorante po sa truth na to. Natagal na po ignorante. Matagal na po nag-exist yung ministry, pero ignorante po sa truth na to. At marami pong nananaginip ng gising na sinasabi na ang tithes po ay first fruit. Pero malinaw po sa kasulatang hindi po siya totoo. Nehemiah 12:44. And at the same time, some were appointed over the rooms of the storehouse, watch this, for the offerings, plural, the first fruits, plural, and the tithes, plural. At the same time, some were appointed over the rooms of the storehouse for the offerings, the first fruits, and the tithes.
to gather into them from the fields of the cities the portions specified by the law for the priests and Levites. Judah rejoiced over the priests and Levites who ministered. So, sa konteksto po nito, ang Diyos po ay humana po ng mga, if you would, sa term natin ngayon ay accountant, auditor, property manager, bookkeeper, secretary, treasurer, upang yung offerings po ay pamahalaan, yung first fruit ay pamahalaan, yung tithes ay pamahalaan. At lahat po ito ay dadalhin sa bahay ng Diyos at i-divide. Alinsunod po sa specified decree from the law of the Lord. Kaya napakahalaga na ito po yung maging malinaw sa lahat. Kung bakit ko po ito kinaklarify ng gusto, kasi alam niyo po, maraming blessing na nawala ang church na dapat naranasan niya. Marami po blessed naman, pero hindi po siya talaga nakarating doon sa blessing na sinasabi natin. Kaya the best I can ay binubuksan ko po sa lahat sa kanyang kasimplihan ang katotohanan patungkol po sa first fruit na ginagawa natin every first month of every new year. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang first fruit? It refers to the first portion of the harvest which is given to God. Why given to God? Kasi siya po yung may demand eh. Siya yung may utos. Siya yung may decree. Siya po yung mayroong panukala. Inilaan niya po yan para sa kanya. Refers to the first portion of the harvest which is given to God. Most notably, the first fruits are the first to come in time. Para pong apostol yan eh. Yung sinasabi ng 1 Corinthians 12:28, and God put in the church first apostle. Kami po, mga first fruit kami sa church. Huwag natin kakalimutan yan. That is the law of the first. First in time, first in rank, first in choosing. First in offering. Kaya sa listahan sa Ephesians 4:7-11 na una mga apostle, kami po yung first offering sa Diyos. Kami yung first fruit. Hindi kami pwedeng i-bypass ng kahit sino, lalo na ng diablo. Huwag po natin kakalimutan yun. The first to come in time. A pledge or hope of the great harvest to follow. I want you to take that word. A pledge or hope of the great harvest to follow. So meron pong maliwanag na malaking ani na tatanggapin ng lahat. And we will explain that further sa buhay po ng Israel. And especially dedicated to God. Sa Old Testament po, hanggang New Testament ay pinapractice po yan. At hindi lang po yan patungkol sa pera, maging po doon sa mga anak, yung firstborn, yung mga hayop, yung ani ng lupa, yung fruit of the land na tinatawag. It sets a pattern of giving back to Him, that is God, the first and the best of what He has given us. Response natin to sa Diyos sa kabutihan niya. Like King David said in 1 Chronicle 29, the whole chapter ang sabi niya, bakit hindi ko ibabalik sa iyo itong mga biyayang ito, galing naman sa iyo to eh. So yun pong ibig sabihin. We acknowledge na ang source ay ang Diyos. So we return it to God. And God return it again to us. So yun pong ibig sabihin. Napakahalaga po kasi na sa lahat ng bagay ang Diyos po nare-recognize. Hindi niyo po kasi gusto na siya po alternative lang. O siya po i-hit and run ng mga anak niya. Ano pong ibig sabihin ng ini-hit and i-run? Yung pag may pangangailangan, takbo sa Diyos. Pag nakuha yung pangangailangan, talikod sa Diyos. Kaya ang tawag ko po ron, hit and run Christian. Amen. Ang tingin sa Diyos ay Santa Claus. Ayaw niya po nun. Ito po ay covenant eh. Nakita niyo, Israel, napakaliit na bansa, sobrang yaman. Alam niyo po, yung prutas sa Israel, kahit hindi na po siya sariwa, sobrang tamis. Marami po akong bansang narating, pati mga wilderness nila, desert, nakita ko. Pero hindi namumunga po yung mga puno ron eh. Mga halaman, yung mga bulaklak, mga dahon.
Pero sa Israel, namumunga kahit bato. Yun po yung miracle ng Diyos because they are complying the demands of God. Kaya isa po itong tremendous miracle na ayokong mamiss ng lahat. Na gusto po natin na lahat ng miracle na galing sa Diyos ay ma-enjoy natin. Tsaka again, I always say, bakit kinakailan mag-struggle tayo to prosper? Lahat nga ng Ama sa atin. Kung yung ang prodigal son, walang pinagpaguran sa kayamanan, kinuha lang Kasi mana niya yun. Prodigal pa yun. Paano tayo, hindi tayo prodigal? So napakalagang maintindihan natin yan. So to solve the problem and to stop the struggle of the church, so kailangan tayo bilang apostol, ilagyan po siya ng pundasyon at malinaw na revelation mula sa Diyos. Isang malinaw na principle upang siya po'y ma-establish. Kasi alam niyo, pag tayo po'y lumagay sa principle ng Diyos, hindi mo na kailangan pang mag-alala kung ano yung mangyayari, anong gagawin ng Diyos. Kasi sinabi na nga niya sa salita niya Ang kailangan mo na lang paniwalaan yan, bulay-bulayin, at patuloy sumunod. Yun lang po yun. Hindi po kasi mabuti yung ginagawa po ng marami anak ng Lord here in abroad, lalo sa Amerika na pag may nangyaring pangit, nagtatanong kung nandiyan ang Diyos, anong masasabi ng Diyos, ba't nagkakaganito, nagkakaganon. Alam nyo, in love and fairness to the church whom I dearly love more than my life, pinipilit ko po siyang intindihin. The best I can. But I have to say this not to hurt the church. Yung ganyang klase po ng kaisipan at pagsasalita, yan po'y bunga ng kamangmangan. Kulang ng pagkakakilala sa Diyos. At kawalan po ng totoong paniniwala rito. Kasi alam niyo po, bago mangyari isang bagay, sinasabi na ng Diyos. So ano pa itatanong mo? Yan po yung sinasabi ko Yung kakulangan ng apostolic teaching, apostolic anointing, apostolic ministry, apostolic father and leadership. Yun po yung problema. Dahil malinaw po ang Bible, kaya ano pong gawin ni Satanas, ang pangako ng Diyos hindi nagbabago. Now let us move on. It sets a pattern of giving back to God the first and the best of what He has given us. Ito maganda po ito Hindi ko na ito i-explain, doon na lang sa susunod. But listen carefully. The Hebrew word for the first fruit is bikurim. Bikurim. B as in boy, I, double K, as in kabayo, U-R-I-M, bikurim. Ganda po ng meaning nito The Hebrew word for first fruit is bikurim, literally translated to promise to come. Yung pong to promise to come, yung po yung gusto nating bigyan ng diin. To promise to come. So may pangako po na dadating. Napakaganda. The Israelites saw this first fruit as an investment into their future. Napakaganda, no? Investment into their future. Kapag tayo po yung nagpe-first fruit, ang ating mata hindi lang nakatingin sa blessing na tatanggapin mo ngayon, pati yung investment sa hinaharap ay i-enjoy mo. Now watch this. The Israelites saw this first fruit as an investment into their future. Yun po ang tama Hindi yung ngayon lang, yung hinaharap pa, kasama ron. At hindi lang ikaw ang makikinabang kasama family mo. Now watch this. God told them that if they brought their first fruits to Him, He would bless all. He would bless all that came afterward. Wala akong kausap dito. He would bless all. Wala akong kausap talaga rito. At yun po yung sinasabi na Romans 11:16. For if the first fruit is holy, the lamb is also holy. And if the root is holy, so are the branches. So pag yun daw pong ugat ay banal, apektado, pati yung sanga. Lahat nakakover. Yan po ang first fruit. Kaya sinasabi ko, pag nag-first fruit ka ngayon ng February, yung
I'm sorry. Nag-first fruit ka ngayong January, yung February mo hindi pa dumadating, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Secure na siya. Wala tayong pakialam kay bumagsak ang economy ng mundo. Ang ating pakialam na doon sa pangako ng Diyos na ito po ay promise to come at dahil sumunod ka ng January, yung February mo hanggang December on and on ay secure. Ay, na pumalakpak tao rito. Kaya nga, palagi kong pinapaalala sa lahat, pinapaunawa na huwag nating i-miss ang month ng January. Kaya pag sinalubong natin ng pagsunod personally and corporately ang bagong taon, secure na po tayo throughout the year. Yung nakakalugod sa Diyos. Amen. Naliwanag po ba ito? Ngayon, dahil iba sa inyo, bago pa lang naman here in abroad, at least alam nyo na, susunod, makakapag-ready na kayo. Makakapag-prepare kayo. Huwag po tayong matakot. Huwag tayong matakot magbigay sumunod sa Diyos. Kalimutan natin ang amount. Dahil walang lugi sa pagbibigay. Anumang klaseng bigay, especially inutos po niya, at yan ay first fruit. Ang dulot po niyan ay pinagpalang buhay. Now, what are the purposes of first fruit offering? Number 1, to honor God. To honor God. Proverbs 3:9 and 10, honor the Lord with your possessions. Amen. Kapag tayo po yung nagpe-first fruit in obedience to God's command, we honor God. Our obedience honor God. Amen. Then, number 2. To be filled with plenty and to overflow with new wine or blessings. Hindi lamang ang Diyos po yung napaparangalan ng lalawalhati pag tayo po yung nagpe-first fruit, kundi nagiging daan po ito upang tayo po ay mapuno ng kasaganaan at umapaw sa presensya ng Diyos at umapaw sa bagong biyaya. Yung iba pong mga anak ng Diyos, yung tinatamasa po nilang anointing ngayong taong ito at blessing. 3 years ago pa yon. Iba po, last year pa. Walang ganun sa Bible. God is the God of now. Kahit gaano kaganda ang ginawa niya, halimbawa, last year pa po yun. He will always do a new thing. Puro bago. Ang blessing, puro bago. Kasi kung ang i-enjoy mong blessing, yung pa rin blessing mo last year, walang nadagdag sa'yo. Hindi po ganun ang Diyos. Sa move ng Diyos, hindi pwedeng mabuhay ka sa move niya last year. Tapos na yun eh. Meron siyang bagong move ngayon. Kaya lagi niya hinihingian palagi ng bagong pagsunod. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty. Ayan, filled with plenty. Grabe, no? Filled with plenty. Mapupuno ng kasaganaan. And your vats will overflow with new wine. Yung new wine, yung Holy Spirit. At yung new wine, it means new blessings. Amen. Napakaganda. Sino po sa inyo natutuwa sa salita ng Diyos? Lagi ko po itong sinasabi at ito po ay worthy na ulit-ulitin. Kung sa tithes nga lang, offering, grabe ng blessing mo eh. Magpiperse fruit ka pa. Hello. Kita mo yan. Nagre-reklamo na nga yung diablo doon sa blessings mo pag nagta-tithes ka na. Nag-offering ka, tapat ka. Tapos magpiperse fruit ka pa. Kaya pag ang lahat ng anak ng Diyos nagta-tithes at nag-offering, nagpiperse fruit, maraming maliligtas. Maraming pagkain sa bahay ng Diyos. Amen. Can you imagine, wala magta-tithe, wala mag-offering, wala magpe-first fruit. Sino magbabayad ng kuryente rito? Naka-aircon pa kayo.
Ade, paano ito ngayon? Maggagawain tayo rito, walang ilaw kasi wala tayong pambili. Ay kung meron man sa inyong bumili, good for 1 month lang kayo, sigurado magrereklamo kayo. Isipin mo, hanggang mag-rapture, ikaw bumibili ng ilaw. Magkakasakit ka sa samaan ng loob at hawa sa sarili. Baka linggo-linggo, ikaw pinagpipray ko. Hello. Sino gusto nila magbayad sa radyo? Tsaka TV? Naiintindihan niyo po yun? Ako hindi ako nagpapatawa ha. Totoo po ito. Yung mga nagpapakasal, sukdo lang ang mga utang, gumagasta eh. Wala, nagre-reklamo. Pero pagdating sa pagbibigay sa Diyos, maraming hinihimatay. Nakasan niyo yung palakpak niyo. Yung mga magulang, yung mahirap o mayaman, nagbabayad sa eskwelahan niya, makapag-aaral ang mga anak, wala nagre-reklamo. Kahit mataas ang tuition fee, magreklamo man yan, still nagbabayad pa rin kasi hindi sila pwedeng papasukin. Pero pagdating sa bigayan, marami namumutla. Inuubos, sinisipon. Amen. Naintindihan niyo po ako. Sino bibili ng deodorant para sa restroom? Ay di lahat ng attendee sa bawat gawain sa buong mundo na mahaw lahat to. Wala kang bibili rito mga deodorant, walang panlinis kasi wala may gustong magbigay. May tao ba dito? Ito, pwede kayong tumawa. Sino bibiling bangko? Saan kayo uupo? Indian seat kayo? Sige, tanggalin itong bangko. Try tayo ngayon. Tingnan natin kung may makatagal dito ng 30 minutes. Alisin mga bangko. Sige, tapos, yung kaharian ng Diablo, well-financed. Yung mga gamit, high-tech. Ano gagamitin mong camera sa television para may maipalabas ka lata? Ano gagamitin mong drum? Lata? Ano gagamitin mong organ? Lata? Pero pagdating sa bahay nila, bayad siyang ilaw. Bayad siyang tubig. Bayad siya ng renta kasi nangungupahan lang siya. Bili siya ng gas. Kaya the more na lahat po yung nagbibigay, the more ang gawain ng Diyos matagumpay. Ika-4, so that there is food in God's house or treasury. Ayaw po ng Lord na yung kanyang bank account, walang laman. Ayaw niya yung treasury niya, yung bahay niya, walang pera. Ayaw niya. Walang magagamit sa operation. Of course, yung treasury po ngayon ay yung Gisai Shield. Ito yung bank account niya. Yung ministry siyang may-ari. Lalo sa panahon ng krisis, walang magagamit para dumamay. Ay, ito niyo yung sa Siargao, padala si nanay doon ng 100,000 kaagad. Nung dumating po yung krisis na yan. Kung wala hawak tayong pera, paano mo sila matutulungan? Naintindihan niyo po yun. Naunawaan niyo yun. So, paano mo matatapos yung dwelling place? May lupa nga tayo. Tapos yung tinatayo mo naman doon, hanggang ngayon hindi natatapos. Kaya ayaw ng Diyos na yung gawain niya walang pera. Gusto po niya na ang bahay niya ang pinakamarami ang pera. Totoo po yun. Ako, tinuturuan ko yung mga bishop at pastor na makinig sa akin para lumawak yung pananaw. Naging pangit lang po ito kasi nga maraming namumuno, pinagsamantalahan yung pera ng Diyos. Pero kayo namumuno kagaya ni tatay, napakagandang maintindihan po ng church ang bagay na to. Pag namumuno, malinis ang puso, kagaya ni tatay at walang interes sa pera, magandang maintindihan siya ng church. Dahil lalabas ang Diyos sa mahirap. Dapat ang pinakamaganda na tahanan sa buong mundo ay ang bahay ng Diyos.
ang pinakamahalang gamit na ginagamit sa buong mundo dapat ay sa bahay ng Diyos. Kaya yung temple, si King David lang, 4.6 billion yung binigay niya nung panahon niya. Si King David pa lang yun. Wala pa si Solomon doon. Hindi pa na-compute doon yung ibinigay ng mga elders ng per tribe, 12 po yan. Sabi nga ng isang historian yung lamang hagdanan, yung isang layer, pag tinamaan ng araw yan at tumingin ka, mabubulag ka kasi purong ginto. Sobra. At yung pagkaginto niya, hindi po basta-basta. The best gold the world can offer. Kaya nga nung in-invade ng Romans, ang Jerusalem, niransak po nila yung temple. Ang tawag po ron, looting. Kasi alam nila kung gaano kalaking halaga ang ginamit sa temple. At pagka natatalo ang Israel sa mga bansang dumigma sa kanila dahil matigas ang ulo, pinaplander ng Greece, Babylon, Romans, Assyrian, ang kabangyaman ng Israel, pati yung palasyo ng hari. Ine-empty nila ang laman kasi ando doon yung lahat ng kayamanan dahil pinagpala sila ng Diyos. Ngayon, principle yun. Dahil marami nagtuturo na okay lang maging mahirap. At walang problema kung sa bundok, walang ganito . Okay lang po yun. Pero kung sasabihin ng marami nagtuturo na yung nasa bundok, dadalhin natin sa syudad. Yung kaparaanan doon, mali po yun. In everything, there is an exemption to the rule. Kaya hindi nyo napansin, lahat gusto niya magbigay na ikapu. Hindi niya sinasabi na may expiration ng pagbibigay. Hanggang nandito tayo. Dapat magbigay tayo. Hindi lamang para tuloy-tuloy blessing natin, but the same time, yung bahay ng Diyos hindi pwedeng mawala ng pera. Dahil nagliligtas siya. Kanya yung mga politiko, may mga yan, may mga pondo. Dahil hindi sila mananalo sa eleksyon pag walang pondo. Anong gagamitin nila? Sa kumpanya, sa mga polyeto, napakaraming ginagastosan ng politiko. Sasakyan, gas, pagkain, volunteer, tutuluyan. Bilyon pong inuubos. May mga pondo yan. Wala pong politiko na may common sense ang tatakbo na wala kang pondo. Kasi kahit anong sigaw mo dyan, kaya mabuti kang tao, tsak talo ka. Wala kang ginagastos. How can you campaign nationwide if you have no money to travel? To pay the fare. Tutuluyan mo, kakainin mo. Sino papakain sa'yo? Sino maniniwala sa'yo kaya mong iahaw ng Pilipinas sa kahirap o ikaw mismo butot bulat sa panahon ng campaign period? Dahil wala kang pondong pera. So, simpleng paliwanag po yan. Yan sabi niya sa Malakay 3:10, God said, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Utos po yun. That there may be food in my house. Para may pagkain sa bahay ko. Pag pinag-aralan po natin ang custom ng Israel sa lahat po ng panahon na may mga hari, may namatay, may pumalit, may namatay, pumalit. Lahat po ng treasury sa Israel, puno po ng pera. God bless them. Kasi identify siya sa kanila . Kaya ang sabi niya, when we bless you, or when I bless you, God said, you have the responsibility to share the blessing to other nations. Kaya yung isang pastor, wala siyang ma-share kasi hindi siya nabibless. Isang congregation, wala siyang ma-share kasi hindi siya nabibless. That is not Christianity. They are living under curse. They are living, they are under curse. Because poverty is a curse. Yun po yung sign ng disobedience. Amen. Number 5, to be a blessing to all. Genesis 12:2. I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. And malinaw.
I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And this is the reason. And you shall be a blessing. So meaning to say, God bless us to be a blessing. Dahil pag hindi ka nabibless, hindi ka pwede maging blessing. Malinaw po yun. Acts 20:35, I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak. And remember the words of the Lord Jesus that He said, it is more blessed to give than to receive. Bakit po more blessed to give than to receive? Kasi nakikita sa atin yung character ni Jesus, yung nature niya. At pag nakita ng Diyos yung nature niya, nagmamanifest sa atin, natutuwa po siya. And then, nagiging receiver tayo ng wealth ng wicked according to Ecclesiastes 2:26. Number 6, to prove that we love God more than money. Kaya nga hindi niya napansin ang first fruit Kanya. Amen. Una muna siya. Pagka nagkaroon po ng harvest sa Israel, halimbawa po ng olive. Yung lahat po ng ani ng olive na yan, sa lupa, lahat, sa Diyos yun. Ginagamit po yun doon sa temple, oil, light. Yung ikalawang harvest, para sa Israel na yan. Yung una sa Diyos, ikalawa kanila. It will be used for their food, medicine, clothing, everyday consumption. Yun po yung principle. Kaya ngayon, practice nila yan. Kaya ganun po sila kayaman. Ganyan napansin, ang tithe, una ang Diyos. First fruit, una ang Diyos. Palagi po siyang una. Kaya pag tayo po yung nagpi-first fruit sa unang buwan ng bawat taon, yun po yung pagpapakita ang higit nating mahal ang Diyos kaysa pera. Siya ang priority natin, hindi yung needs natin. Amen. At hindi lang yan, that we have proven our love to God according to John 14:15. Jesus said, if you love me, keep my commandments. At the same time, we are fulfilling the first commandment. Ano po yung first commandment? Mark 12:30, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Di ba napakaganda? Sabi rito, buong puso mo siyang mamahalin buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Siya nagbigay ng strength sa atin para magkaroon po tayo ng trabaho, may magamit sa negosyo, pag-aaral, pag-abroad. So in return, we obey God by fulfilling the first fruit commandment. That is actually also fulfilling the first commandment. And it pleases God. Number 7, because our priority is God and His will and not our needs. Ang priority po natin ay ang Diyos, yung will niya, hindi yung ating pangangailangan. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Amen. Ito napakaganda. Susunod ka lang sa Diyos. Sabi niya, unahin niyo lang ako. Unahin niyo yung will ko. Ikabuhan niyo yung righteousness ko. So righteousness means making God your priority and His will. That is righteousness. At ang sabi niya, and all these things shall be added unto you. Pag binasa niyo po ang konteksto nito, beginning verse 25 hanggang 34, ang konteksto po nito yung iinumin mo, kakainin mo, titiran mo, yung pang-araw-araw mong pangangailangan. Sabi ng Diyos, hindi mo siya papagpaguran. Hindi mo siya papaghirapan, hindi mo siya poproblemahin, kusa ko ipapadala sa'yo. Sabi niya, kusa akong ipapadala sa'yo. Kontrolado niya lahat ng bagay. Kaya nga lagi kong sinasabi, nagdadamot sa Diyos, sila po ang nawawalan. Wala akong alam na totoong nagmahal sa Lord at sumunod ang naghirap. Ako nga galing sa kalsada Kahit pa paano may kaya na may mga magulang ko, pero na nag-full time nga po tayo, iniwan natin lahat. So, masa sa Diyos. So, nabuhay sa pagbibigay kahit na ang natatanggap ko noon 50 pesos, 100 pesos. Sige lang, sige.
Nakita ko yung katapatan, ino-honor ng Diyos. Yan ang sabi ng Proverbs 28:20, a faithful man will abound in blessings. Kaya ang faithfulness, it takes commitment. Kaya yung mga gustong yamang kaagad, napapahamak yun eh. Yung malalaki investment, nakita ka agad ng malaki. Kadalasan mo, sakit ng ulo yung pinupuntahan. Ako, advice ko sa marami, mag-business ka na lang kaysa mag-i-invest ka sa marami mga bagay na sinasabi ng mundo, ng tao, sino pang mukhang mabait at so-called credible yung buhay. Mag-invest ka, ito yung kapalit, malaking pera, ganyan, ganito. Alam nyo, hindi po lahat ng ganun, totoo. Marami po ron, disaster. Sayang yung in-invest ng mga milyon. In fairness naman sa iba, yung iba naman po totoo. Pero kung ako po ang tatanungin, please look to me and listen. Kung ako tatanungin, halimbawa, ako yung nasa shoes ninyo, at ako yung may pera, ako yung magpipinance, ako yung mag-i-invest. Kahit sabihin natin totoo po yung kung ako halimbawa ang magdi-decide. At nakita ko na masyadong masalimuot yung investment ko. Kahit multimillion yung kikitain ko, masalimuot. Mahabang proseso. Ito, alam mo sa gamble, hindi po ako mag-i-invest. Kaya totoo po siya. Kasi masyadong masalimuot. Walang katiyakan kung kailan ko makukuha yung tubo ko, kung kailan babalik yung puhunan ko. Kasi masalimuot yung proseso. So, hindi po sa Diyos yun eh. Kaya totoo po yun. Kasi kahit totoo siya, dangerous. Kasi walang katiyakan eh, kung kailan mo makukuha yung tubo mo. Kung kailan babalik yung puhunan mo. Kasi nga masalimuot yung sitwasyon. Tapos, hindi well-detailed yung proseso. Ang nakakaalam lang yung nag-inganyo sa'yo mag-invest sa kanya. Siya lang almost nakakaalam ng lahat ng detail. It's very dangerous. Kailangan natin ng karunungan. Kaya yung mga dealings na minsan maraming nagsasabi na, bakit dyan ka nagko-computer sa hotel? Pwede naman sa bahay. Hindi. Kasi masela yung transaction kasi malaking pera to. Baka may makapagtik-tik kaya madaling araw ginagawa. Very, very dangerous po yan. Marami po kasi mga Kristyano naloko ng ganun. I'm not saying na lahat mali. What I'm saying, yung ganyan pong klase mga investment, ay wag nating pasukin. Masyadong masalimuot. Sa understanding ko ng malinaw at tama ako ng 100% and even more, hindi siya godly investment. Ayaw ng Diyos na tayo po mag-involve sa ganyan. Nabuti pa na mag-business ka kahit maliit ang tubo, ikaw ang may control. Kaysa ang may control unbeliever, backslider, na taga-ibang fellowship, tatanggap ka lang ng pera, mali po yun. Pag magbi-business ka at maglalabas ka ng milyong pera, see to it na ikaw ang may control at alam mo, pinapasok mo. Hindi puro version. Kung kailangan tingnan mo yung ganito kakapal na document, i-validate lahat yan, i-confirm kung saan pa before releasing your money as an investor and have that investment. Do it. Wala sila ipakikita, sila lang may version and then junk it. Tumulog ka na lang, manood kang oras ng himala, mabibilis ka pa. You see, kailangan natin ng wisdom eh. Kahit sabihin mong kikita ako ng 10 milyon rito, pero yung proseso na dadaanan ng pera ko, sakit ng ulo. Kung bakit ako nag-i-invest, kasi gusto ko ng kapayapaan. At pag kumita ka, kagalakan ng dating. Pero yung kikita ako ng 10 milyon, pero bago ko matanggap ang sakit ng ulo ko, at di ko alam kung kailan ko tatanggapin, ba't ako mag-i-invest dito? Kaya ako nag-invest kasi gusto ko ng ginhawa sa buhay, hindi sakit ng ulo. Takasan niyo yung palakpak niyo. At yun po yung sinasabi ng 1 Timothy 6:10, the love of the money is the root of all evil. Verse 11, ang sabi ron, marami ay nawala sa faith because
of this. Dami ko pong alam. Hanggang ngayon, di mabawi-bawi yung pera niya. Pag dinimanda mo naman sila, sanay yan sa mga kaso, kahit abutin kayo na 2 taon dyan, wala sa kanila. Papiyansa lang yan. At lalo lalaki gastos mo kasi kukuha ka pang abogado. Karunungan. Aking advice sa lahat, Jisai Shield, huwag kang papasok sa negosyong hindi ikaw ang may control. Kasi pera mo yung gagamitin eh. At kahit malaking kikitain mo, 10 million, 20 million, sabihin mong 3 months lang, 1 year, kikitain mo to. Don't embrace it. Don't grab it. Dahil wala kang kasiguruhan dito. Ikaw ang magnegosyo. Mas mabuting maliit ang kinita mo, pero tumusunod ka sa Diyos. Isang araw magugulat ka yung maliit na kita na yan. Gagawin niyang worldwide yan. Pero yung maghahangad ka ng biglang yaman, biglang laki ng kita, no? Kasi milyon yung ino-offer sa iyo or even billion, pero yung investment mo milyon-milyon din. Walang kasiguruhan. Forget it. Meron ba ako rito natutulungan? Forget it. Ang taong tapat sasagana. At ang katapatan nangangailangan ng commitment. At bahagi ng commitment ay salitang process. Are you with me? Kaya nga hindi niya pinapayaman ng isang araw ang isang tao eh. Kasi walang commitment doon. Wala kayo pakikitang katapatan sa Diyos. Pwede naman niyang gawin yung GSI Shield nung nasa kalsada ko ng worldwide kaagad eh. Pero hindi niya ginawa. Why? Wala pa akong pinakikitang commitment. Kailangan matest yung faith ko, yung faithfulness ko. At ang makita ng Lord na dyan yung aking gusto ipakita sa Kanya. Then, walang nakaawat ng pagiging worldwide. Principle po yun eh. Tsaka mahirap may kapartner na unbeliever. Pinagbabawal ng Diyos yun. Pwede yan. Kung ikaw may-ari ng company, trabahador sila. Pero parehas kayong investor. Unbeliever siya at ikaw believer siya, magpapatakbo ng negosyo kasi mas may alam siya kaysa sa'yo. Ay nako, para ka nagtapo ng pera. Hindi ka magtatagumpay. Hindi dahil ayaw ng Diyos. Kaya lang yung paraang ginawa mo, mali. Labag sa salita niya. Amen. Mabuti pa magtayo ka dyan ng coffee shop. Magsimula ka dyan, magnegosyo, maliit lang po na. 100,000 lang, may coffee shop ka na. Kahit nakita dyan, maliit lang pa simula, pero lalaki ang dadami yan. At yung tuloy-tuloy kita ng mga tao, kuha ka mga kapatid dyan na, yun ang expertise nila, yung patungkol dyan sa pagtitimpla ng kape. Hanap ka dyan ng pwesto sa isang mall na kilala, and then, mag-take at mag-o-offering ka, dadala na ng customer yan. Yun po yung tama. Biglang yaman na 10 million, 20 million. Tapos ang believer ka, partner mo. Hindi mo alam kung kailan lalabas yung pera mo. Kasi siya may control ng lahat at wala rin pala sa control niya yung maraming bagay. Sakit po ng ulo yun. Ang tawag ko po doon isang desisyong walang karunungan. Sayang na investment. Ako po specific eh. Sabihin natin totoo yun, pero yung proseso, sakit ng ulo. Kung ako, ayoko nun. Pera na ako eh. Ba't pa ako kukuha ng sakit ng ulo? Ay di, kung investment ko, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, hindi ko invest yun. Kasi pera ko to eh. Ang gagawin ko na lang, para lumigaya ako, bibilangin ko na lang siya araw at gabi. Amen? Hawa ko siya. Sabi mo, makikita ako 10 million, 15 million, tapos walang kasiguruhan. At di alam ko saan na napunta yung pera ko, nasa kamay na nila. Kahit anong reklamo mo dyan, sakit ng ulo lahat yan. Kaya kailangan ng lahat ng karunungan.
Kaya tayo mga minamahal, kung gusto niyo po magtagumpay, magbibisis kayo, hindi niyo alam ang dapat gawin. Huwag kayong magtanong sa mga hula. Punta kayo kay Tate Apostol, atin kayo rito, tuturuan ko kayo. And lastly, number 8, reason for the purposes of first fruit offering, for the destruction of the works of the devil. Meron po ba kayo understanding na yung pera pala ay malaking factor to destroy the works of the devil? Dapat meron kayo understanding. Yes, that's true. Yung pera ay malaking factor o dahilan para sa pagkawasak ng gawa ng diablo. Hindi niyo napansin, pera din ginagamit ng diablo para magwasak ng buhay? Pera din ang gagamitin ng Diyos para wasakin ang gawa ng diablo. Hindi po sapat lang na nagpipray tayo, nag-aayuno tayo, may power tayo, may mandate tayo, mahal natin, dedicated tayo, committed tayo, handa tayo magpakamatay sa Diyos. Okay po lahat yun. Pero kung walang perang gagastusin, wala kang mararating sa paglilingkod. Kaya hindi tayo nagpunta sa TV, ginasusan natin yan. Napanood nyo ba ako? Baka ngayon, inuubo pa rin ngayon, injection na pa kayo, tinatakbo pa rin kayo sa hospital. At kung hindi na kayo tinatakbo, patay na kayo. Punta pa kayo sa kulto. Ano niya ibig kong sabihin? Hindi po mabilang na milyon ang nahil dahil sa ministeryong ito. Ginastosan natin ng TV at radio. Alam niyo, nung nag-start tayo sa unang-unang radio, yung pangbayad sa eskwelahan ng mga anak ko, elementary pa lang sila noon. Tuloy-tuloy sa TV, sa radio po, yun yung unang-unang radio. Yung pambili namin ng ulam, full-time. Hindi na namin binibili ng ulam, fasting na kami. Ibayad lang sa radio. Sa dami po ng dapat abutin. We paid the price, not only by sacrificing what we have, but we also paid the price by giving the little things we have. Pag lang po siyang tumigil. Kasi alam ko, napakahalagang marinig ng church at ng bansang ito at buong mundo ang tinig ko at ang teaching ko mula sa Lord. Sa milyong-milyong pong gumaling, isipin nyo kung gaano karaming pera po yung na-save nila. Pati soul nila, yung pain, yung agony. Halo po ngayon, dami na namang may karamdaman. Di gumagaling. Kahit mayayaman, anak ng billionaire, namamatay. Walang magawa ang bilyon. So, yung imagine kung nakarating sila kay Jesus sa pamamagitan ng oras ng himala. Wala silang gagasosing pera. They will be healed. May artista, mayayaman, they die, cancer. Iba't ibang malalang karamdaman ay saglit lang kay Jesus yun. Kaya mabuti may understanding tayo sa iShield. But God is using money to destroy the works of the devil. Kaya nga sabi ko, gusto ko yung kayamanan ng buong mundo at mga wicked mapunta sa ating lahat eh. Kasi hindi nang gagamitin natin para wasakin ang gawa ni Satan sa buong mundo. Naya ka ako nung pumasok tong taong to. Alam ka naman magta-travel ako eh. Pero yung bang mga surprises na pinakikita ng Lord na beyond your expectation, dun tayo naiiyak. Yung katapatan niya. Dahil po tayo imbitasyon eh, hindi lang tayo makapag-desisyon. Hindi makapag-desisyon, hindi ako pupunta, kundi yung buwan ng pagdating ko. Dahil pinapriority natin yung ating mga major event at activity sa ministry. Yan lang naman ang reason. But I know, 100,000 to million people are waiting for me. Sa isang service po yun. Ngayon nagbago yun eh. Nakikita niyo yung distraction ng gawa ng diablo yan. You will do that worldwide. Eh kung dito sa Pilipinas, nagawa natin, ba't di natin magagawa sa buong mundo?
Parehas lang naman yan. Kaya isang reason niya kung bakit ayaw ng diablo ang church ay magbigay sa Diyos. Isang reason niya kung bakit maraming preacher dinaya ng diablo, niloko. About tithes and offerings at ginawang mangmang sa first fruit. Pero nang marinig nila ako, marami po mga pastor sa iba't ibang fellowship, ginaya tayo, umunlad po sila. Yan lang, advice ko sa kanila, siguruhin niyo yung pera na yan, ginagamit niyo sa Diyos. Kasi kung nilalapastangan niyo yan, mabuti pang walang mag-offering, basta maligtas kayo. Kasi pera niyo yan. At ibig sabihin sila yung namumuno, kagaya ko, tayo yung daan ng kasaganaan ng marami by the grace of God, pakikialaman mo yung pera ng Diyos. Pakialaman mo yan sa operation ng ministry. Pero yung pakikialaman mo sa sarili mo at maging unrighteous ka, don't do that. Kapanganib po yun. Man is very important to finance the gospel and to turn the world upside down and right side up for Jesus. Kasi magmula noon hanggang ngayon, lahat ng gagawin mo sa Lord, may bayad. Wala ako alam na sasakay ng aeroplanong libre. Siguro doon ka sa buntot. Gusto mo libre. Pati yung pagbagsak mo, libre rin yan. Wala rin ako alam na pupunta ng restaurant, kakain. Libre. Yung umupo ka lang doon, nangangahawit ka 10 seconds lang, papaalisin ka na ng waiter kasi malas ka raw. Kasi hindi ka naman na ma-order, umupo ka lang. Ginawa mo istambayan yung restaurant. So the more we have resources or money, the greater extent of destruction will come to the kingdom of the devil. And the greater expansion will be established concerning the kingdom of God. Kaya ngayon, ina-expect namin ng Lord na 1,000% po yung mag-prepare fruit so we can do a lot of work to God. Nakarami po akong gustong i-share but I will limit and I stop. Alam mo ba yung lahat? Alam mo po ba yung lahat na nakita ko na po yung pong ID ng One World Government? Alam mo ba ninyo yun? Nakalabas na po yung ID ng One World Government. Anong ibig sabihin ng tatay? Jesus is coming. Sa akin, hindi naman bago yan. Noon ka pa sinasabi sa inyo. Kaya nga mabilisan nga yung Holy Spirit invasion Mabilisan nga yung pagliligtas Mabilisan nga yung hinihingi niyang pagsunod sa atin kasi ubos na ang panahon natin dito. Nakalabas na po yung ID ng One World Government. Bago po ma-implement sa buong mundo yan, wala na tayo. Pero ibig sabihin, it's already there. Talagay na puro yung mukha ng mga yung mga kriminal sa ibabaw ng lupa. Talagay na puro yung mga mukha ng mga kriminal na, itong gumawa ng COVID-19 na to, may mga ID na po sila. Hindi naman po lihim yan. Hindi naman sila natatakot. Matagal lang na libro yan Hindi sila natatakot na mapipigil. Paano sila matatakot mapipigil? Kontrolado nga nila lahat Wala nga silang takot. Walang magawang bawat bansa para tumutol. Dahil sila po may kontrol ng lahat ng bagay sa mundong to. Technology, oil, money, bank. Lahat. Hindi lang natin mabanggit isa-isa yung mga specific names. Kontrolado nila lahat. Kaya kahit publicly announce nila yan, tagal na nga nasa libro yan, dami na nagbasa Hindi sila natatakot. Dalawa na lang sinasabi nila join us or suffer. Ano yung join us? Yung One World Government. Kaya itong injection na ito, sa totoo lang, pero man po siyang maitutulong sa mga wala kay Kristo. At doon din sa kay Kristo na gusto magpabakuna. Dress rehearsal ng Antichrist yan Pati yung paglalabas po ng mga microchip. Lahat po yan, may tinuturo yun.
Ano tinuturo nun? Yung coming 6, 6, 6. Yun ang tinuturo nun. Ito mga test. At nakita nila workout, susunod po nun, 6, 6, 6. Wala po ibang pupuntahan. At pagkatapos ng rapture, Great Tribulation, 7 taon, yan na po ang trend sa buong mundo. Kaya bago siya maghanap, alala tayo rito. Join me please in Revelation 13. Let me educate you briefly. Revelation 13. Nabasa lang po ako ng ilang verse. Hindi po yung buong Revelation 13. Explain ko na lang po siya for your understanding. Verse 15. Revelation 13. He was granted power. Ito na po yung reign ng Antichrist kasama ng false prophet, ng beast. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. 16. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Right hand to. Foreheads to. Now watch me now please. 17. And that no one may buy or sell except one who has the mark of the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. That is verse 18. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. So sa panahon po ng reign ng Antichrist, lahat tatatakayan niya ng 666. At yung hindi magpapatatak, papatayin po niya lahat. Yung bata, matanda, lalaki, babae, bilyonaryo, hari, presidente, prime minister, artista, boksingero, kahit sinong tao, papatayin niya lahat yun. At kung wala kang tatak na 666, hindi ka pwedeng bumili. Hindi ka pwedeng magtinda. Hindi ka pwedeng magtrabaho. Hindi ka pwedeng magnegosyo. Hindi ka pwedeng mag-abroad. Para ngayon, pag wala kang bakuna, hindi ka pwedeng mag-abroad. Pag wala kang bakuna, hindi ka po pwedeng kumain sa restaurant. Amen. Naunawaan niyo yun. Intindihan niyo po yun. Pag wala kang bakuna, hindi ka pwedeng magtrabaho. Kaya ito, yung mga restriction, dress rehearsal ng Antichrist, ang susunod nun, 666. Once and for all, isi-settle po niya yan. Nakita nyo, kahit sa mundo, may rally, may resistance. Binababa po yan. Australia, sino mag-aakalang itong bansang ito Baka Diyos maraming pastor na pinakulong, churches na pinasara, Canada, Amerika, UK. Ito, nung panahon ng COVID. Yung mga anti-vaccine, naglalabas lang ng kanilang puso. Right po nila yan, pero they were put in jail. And the church was closed. Pastors were arrested. Kaya ako in-educate ko yung church na huwag maging mangamang mula sa spiritual director, mababaroon sa board at congregation na niloloko yung sarili nila na okay lang to. No. It's not okay. Walang gawa ang diablong okay. Lahat ng gawa ng diablo not okay. Ang tanging okay, gawa ng Diyos. Kaya kung ano yung nakikita natin dito, yun lang, pupuntahan sa Great Tribulation. Sabi rito, hindi ka pwedeng bumili. Hindi ka pwedeng magtinda. Namatay ka sa gutom. Mali ba magpatatak ka? At yan ang reason kung bakit umiiyak tayo, nag-worship. Kasi dala ko sa puso ko yung kabigatan. Ay kung hindi lang tayo leader, nagpasyang sumunod sa Diyos, ano man ang mangyari. I will not carry that great burden. Kaya lang, alam ko, may tungkulin ako. Yung kalalawan niyang lahat, napakahalagang ma-preserve ko. Pero ang lahat ng pressure, payment, sacrifice, alam kong dala ko.
Walang pwedeng kumuha. Hindi ka manhanapin ang mukha ng Diyos. Lagi niya akong dinadalaw. Sinasabi sa akin, son, I am coming. Kaya ang prayer ko, Lord, by your grace, I will do my best. Na magturo, magpayo na magpayo, magpaabot na magpaabot. Mag-correct na mag-correct. Para paalalahanan ng lahat. Dahil hindi po biro ang panahon kinalalagyan natin. Of course, ligtas tayo. Pero dapat maintindihan ng lahat ang sinasabi ko, lalo na po yung mga spiritual director sa iba't ibang fellowship. Buhay ninyo nakasalalay rito, hindi sila pwedeng maglaro. Kailangan maintindihan nila yung dala ko at nararamdaman ko. Hindi sapat na may revelation ka at may posisyon ka dyan, nagtuturo ka. Dapat yung lahat na sasabihin mo galing sa Lord at walang sayang. At ikaw mismo, nagsasakripisyo ng husto. Kaya nga, yung mga hindi sumusunod, sa mata ng Diyos, wala akong kasalanan sa dugo ng lahat. Na ginawa ko yung tungkulin ko. Wala akong tinago, wala akong nilihim, wala akong niloko, wala akong tinaya. Sinabi ko ang lahat. Ako, sino ba naman na may gustong may magagalit sa iyo? Ay di wala. Ay ala, kung hindi ko naman sasabihin ng totoo, wala kang magagalit. Eh mapapahamak naman kayo. So, hindi rin mabuti yun. Eh payag na ako may magalit sa akin kung ayaw ng katotohanan. Basta, pumasok lang kayo sa langit. Kung yung isang kambing nga, hinahanap pag nawawala buhay pa ng tao. We will full blast the mandate to the nations of the world. Ayan po ang leadership. Bilis nga rin ako kay nanay pag tinitingnan ko si nanay. Ngayon yung sinasabi namin sa aming mga anak Lahat advice nila, naintindihan namin. Mahalaga sa amin. Ina-appreciate. Pero sabi namin, wala kami option mga bata. Kawawa ang ministry. Kawawa ang maraming mga buhay. Kaya para maging magaan sa amin yan, so sama-sama tayong mag-full blast. Kung seryoso tayo ng 1,000 beses, gawin natin 10,000 ngayon. Ngayon, maliwanag, number 666. Dito, alagay. Dito. Ayun, anak ka na ng Diablo nun. Kandidato ka na sa impyerno nun, sa ayaw mo sa gusto. So, ibig sabihin, binigay mo na yung kaluluwa mo kay Satan. Nga lang, marami po nag-compromise paano kung maiwan mo yung pastor at bishop at mga backslider at magnanakaw ng tight offering at matitigas yung ulo kahit alam na yung tungkulin na ayaw sumunod. Naiwan ka pa sa rapture? Nasa Great Tribulation ka? Ako, sigurado ako. Hindi na i-deny si Jesus ng minsan, paulit-ulit. Naalala niyo yung sabi ko, pag dadating ang bagong taon para sa akin, hindi ako nakatingin sa bagong taon. Saan ako nakatingin? Maiksi na yung naiiwan sa atin dito. Meron nga isang kapatiran sa ibang bansa na naginip siya mga mature galing sa kalawakan, nagbabagsakan sa buong mundo. So wala akong alam na description na nagbabagsakan ng mature sa buong mundo at ang isang nation ay kanyang sinisink maliban sa panahon ng Great Tribulation. At kung accurate po yung kanya pong prophetic dreams, at yun po ay magaganap, at meron po siyang date na binigay, that is 2029. So meaning to say, 7 years from now, so bago po mangyari kasi nga wala ko alam na mangyayari maliban sa panahon ng Great Tribulation. So ibig sabihin, so bago mangyari wala na tayo rito, so talagang maiksi nilang panahon natin dito. As the Lord said to me in September 7, sa Batangas, sa Canyon Cove, sabi niya, son, I am coming soon. Any moment. At nakita ko nga, di ba, wala na ang Lord sa upuan niya sa trono, nakatayo na siya Sabi niya, I'm standing, son. I'm ready to go down. Di ba, umiyak nga ako ng 2 oras kalahati. Nag-appeal sa Diyos, humingi ng awa niya at namagitan sa mga sumusuway. Dahil alam ko, hindi mapipigil ang pagbaba niya.
So magligtas na po tayo ng maraming kaluluwa. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Nagparay tayong bumukas ang puso at isip ng mga kababayan natin. Share the Lord to everybody. Magdala ng mga Jesus paper, magazine, mga booklet, kung ano pa po meron tayo. I-like, i-share lahat ng turo ni Tatay. At doon sa nangungopia na naman sa ibang fellowship at nagpupopost ng kung ano-ano, tigilan na po natin yung mga anak. Salamat na yung mga ulo nyo ngayon malambot na. Kaysa nung last year, medyo matigas pa. Ako walang napakuluan nyo na nung nakalipas na taon niya, kaya malambot na siya ngayon kasi walang naitutulong yan. I'm so afraid of your foolishness and stupidity. It's time to change. I-like, i-share yung lahat ng teaching ni Tatay. Huwag na po tayo magpakasakali pa sa gusto nating mangyari. Dahil sa ayon natin sa gusto, harap tayo sa Lord. Ma-accountable lang tayo. Salamat sa prayer niyo sa amin ni Nanay. We are coveting all your prayers, Jesus, shield to us and to my family. Not for us, but for you. For God. Siligtas kami. Ang reason. Huwag namin kayong mapabayaan at huwag kaming gumaya sa iba na namamahinga at higit pang pinahalagaan yung sarili niya at pakiramdam kaysa tunggoling nakaatang sa kanya. That is the reason. That our salvation, we are already been saved more than what you think and understand. Hindi lang kami saved, meron kaming reward sa langit. Pero andito pa tayo, we have a work to do. And that work is your perfection. Yung kalayaan ng bansang ito. Maraming salamat sa panalangin. Yan po yung burden ng totoong apostol at totoong nagmahal sa Diyos. Kanyang kahalaga ang buhay niyo. Prayer ko yan eh. Na makita ko na bawat bata, matanda't lalaki at babae, mahirap, mayaman, kilala o hindi, basta napunta rito, papasok sa langit. Kaya salamat na dinala niya kayo sa tamang tao, tamang turo, at tamang ministeryo. Hindi ko ginadjudge sa mga kapatiran sa ibang fellowship eh. Pero sinasabi ko sa Jesus Shield, basta susunod ka, ligtas ka rito. Dahil yung kailangan mo para maligtas ka, maliwanag na makakarating sa iyo. Walang compromise, walang bawas, walang kulang. And I always see to it na lahat ng tuturo ko galing sa Diyos. Kasi alam niyo, madaling magturo eh, kapal nito eh. Pero ano ba yung gusto niyang ipaabot? Ng systematic. Para dalhin tayo doon sa nais niya. Ang importante kasi sa Diyos, sinasabi ko sa mga bishop at pastor, here in abroad, hindi nakatayo sila sa pulpito eh. Magaling mag-English, maganda yung ayos, marami pinakikitang emotion. Salamat sa Diyos sa ganyan. Pero hindi po yan ang importante. Ang importante isa lang, na yung gusto ng Diyos na mangyari ay mangyari ng mangyari na mangyari sa araw at oras na sila po'y tatayo. Yung perfect will niya. Hindi yung teaching, yung will niya. Akong kausap dito. Kaya kung yung diablo ay nagmamadaling magpahamak ng buhay, nagmamadali ang GSI Shield na yung ipapahamak niya ay pasok sa langit. Kaya sumama tayo sa mga prayer meeting, 24 hours prayer meeting dito, lalo na nang nakalipas na ano. Itong dumaang mga araw na ito, itong season of prayer natin. Ngayon nga ang pagtatapos niya, 1 linggo yan. Dapat pupunta kayo rito, anong araw kayo available, anong oras. Lahat kayo may brochure, nagsishare, nagpipray sa may sakit. And again, nilalike, sinishare yung turo ni Tatay para makarating na maliwanag sa lahat.
Kaya sa lahat na nag-first fruit, so yung inyong ginawa ay may kaakibat na pangako. Expect it, you will have it. At doon sa hindi po nag-first fruit, I pray and I advise you, huwag kayong matakot. Obey God and see the difference. At ipag-pray natin ang lahat ay mag-first fruit, ang mga perang yan ay mag-multiply ng napakaraming ulit hanggang makover natin buong mundo. And all of us must move as one. Let us win our country, our family. Jesus for every family. And through us, Christ will be revealed. Today is the day of their salvation. And today is the day for the Philippine island to become a living like Jesus nation. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.